BP! May hapon, ma'am. May hapon. Ay, sa mga Tagalog pala. Good afternoon. Kamusta si tatay? Wait lang kasi may SMS na ito, ma'am. Hala, wala man dito na klaro, ma'am. Nanay ha, mga mantugba ang nagkulang. Wait lang kasi may SMS na ito. Kamusta ang mood ni tatay? Okay lang. Not extra happy, but not bad mood as well. Somber lang. Okay. Busy. So, ayun na lang natin yung mga iba. Kasama natin. Yun ang first timer. Kami! Kasama kayo lahat? Meron pa tayo from Davao, from Chicago, Switzerland, Belgium, Germany, Canada. Nabanggit ko sa kanya kanina sabi ko na kahit madami sa inyo, syempre hindi ko kilala, pero pag magkausap na tayo, sasabihin niyo sa akin na itamusta kay President Duterte. At meron din mga nagsasabi na ihag siya, at meron din nagsasabi na ipaabot yung pagmamahal nila sa kanya. Nabanggit ko sa kanya kanina yon. At sabi niya, sana daw ay mabigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal yung pasalamat niya sa inyo. Inihintay namin siya dun sa Hindi daw taas. magawa ngayon. But sabi niya, sana daw magkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat siya sa inyo. Personal daw na gusto niya magawa yun. Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya kanina. Tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina. Nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siya nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina. At kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yun kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ayaw natin kumain. So normal at natural na yan sa isang tao. Physical attributes niya, ma'am, can we still associate the skin and bones? Oh yes. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo ng kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave kasi otherwise hindi na lang daw mag-shave. Yan ang hindi ko alam ma'am kung anong order ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam niya na yung gana niya sa kain is not optimal. Ako. BP, yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo hayaan na lang niya yung gray hair, tapos sinabi mo rin na baka magpa-color na lang siya. So, Wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina pero hindi ko siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, yung Bisaya ba, na nagkibaw ka, nakabalo
Kabalos ka na kay... Hindi ko alam kung dapat ba sabihin ang pangalan. Kulong na lang. Hindi ko trabaho ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga no, imuhang buhok wapo kaayo. Ang iyang buhok, kabalo ka nga fake. VP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel I find comfort in the fact na darating Manilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw para, hindi araw-araw, merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag-upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. Nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, hindi, napagpwetuhan namin na taon-taon na lang na gano'n. Pero hindi talaga, wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha at biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung pag-usapan kanina sa pagsimula ng ating Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to sustain Pastor Apollo na ibalita niyo po ba sa kanya yun, kung hindi, ano pong reaction niyo sa pagkakas? ang sad. Hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman na na-deny ang motion to bail ni Pastor Apollo. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Tuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Tuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung natawanan kami. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung mga gilid niya sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan. Yes. Yes, Vice. Good afternoon po. Salamat sa oras at panahon. May continuation ka, Boss Dave? No, mamaya na. Ma'am, may po tayo. Sinabi po ni House Spokesperson Princess Abante na tungkulin po daw ninyo na makinig sa State of the Nation address ni BBM. Sabi niya po ay handa ang Kamara, ay welcome kayo sakaling dadalo kayo sa SONA. Wala tayong batas na nagsasabi tungkulin ng mga Pilipino ang makinig sa presidente. Ang nasa batas natin nakalagay, tungkulin ng presidente ang magbigay sa atin, mga Pilipino, kung ano yung estado ng ating bansa. Siya yung may tungkulin, tayo walang tungkulin. Tama. Correct. We have the right to listen or to not listen. There is no law mandating us to listen to the president give his State of the Nation, his address. Thank you, ma'am. Piniit po ni House Spokesperson galing sa mga ebidensya at testimonya ng mga testigo ang kaso ng crime against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, that is International Criminal Court. Anya, marites po daw ay yung sinabi ninyo na
nakakulong si Kuya Hardy dahil sa Muslim. May sagot po ba tayo dito? Siguro dapat huwag magsalita si Miss Abante patungkol sa ICC case dahil spokesperson naman siya ng House of Representatives at wala namang kinalaman ang House of Representatives sa ongoing na kaso ngayon. Nandito ako bilang isang Pilipino, bilang isang Vice President ng Pilipinas na pinaglalaban yung karapatan ng isang kasambayan natin na Pilipino na kinuha sa Pilipinas at dinala sa ibang bansa para ikulong. So meron akong right, I have all the right to express my anger against what the administration of BBM did. Pero si Princess Abante, siya ay isang spokesperson ng House of Representatives. So ang dapat niyang itinatapik o ibinabahagi sa taong bayan ay kung ano yung nangyayari sa House of Representatives. Huwag na siyang sumausaw. Huwag na siyang sumausaw sa it's out of her league. Ma'am, other issue po, okay. Sinabi po ni Philippine Ambassador to the US, si Jose Manuel Ronaldo, na bukas po ang Pilipinas sa plano ng Amerika na magtayo ng isang ammunition factory sa bansa. Una nyo na po nga pinuna yung foreign policy ni Marcos Jr. dahil sa masyadong feeling sa US. Ma'am, ano po ang masasabi niyo dito? Nakakabuti po ba ito sa bansa ng Amerika? Tayo ng isang ammunition factory sa Pilipinas? Ang nakalagay sa ating saligang batas na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay tungkiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent policy. So, dapat hindi lang ako yung kumukontra, lahat tayo mga Pilipino kumukontra sa plano na ito. Dahil ang ating mga galaw ay dapat for the interest of our country, hindi para sa interest ng ibang mga bansa. Hindi lang Amerika, no? Kahit anong bansa yan. Hindi para sa kanila ang galaw ng natin mga Pilipino. Ang mga ginagawa natin ay dapat para sa interest ng ating bansa. Mabalik po tayo, ma'am, doon sa issue ng pag-deny sa bail ni Pastor. Sa pagkakakilala niyo po ba kay Pastor Apollo dapat ma-approve or mali po ba yung decision ng korte na i-deny sa considering na mahina naman po talaga yung mga ebidensyang pinipresenta at puro hearsay lamang sa iyo po bang pagkakakilala, pwede niyo po bang i-vouch si Pastor Apollo sa mga kababayan natin? Hindi ko alam, unang-una, hindi ko kasi nabasa yung desisyon ng judge kung bakit dinilay yung application for bail. At pangalawang, hindi ko rin alam kung ano yung ebidensya na ipinakita ng prosecution para sila mag-oppose sa pag-apply ng bail ng accused. So, mahirap magbigay ng comment kung wala akong alam kung ano yung nangyari doon sa loob ng korte. GP, another question about your impeachment. Kasi nag-release ng statement ng House of Representatives that they are not going to answer the Supreme Court's asking them to relate significant materials with respect to their decision-making process. But if it's possible for you to make comment po about the move of the House of Representatives that they are not going to provide this information kasi nga it is within the rights of internal procedures now and it's not within the jurisdiction of the Supreme Court to ask this pertaining documents. Yan yung nakalagay, no? Pinampush namin ang petition namin. Nag-release ang House of No, Representatives. ang petition namin, nakalagay lahat doon sa petition namin. Nakalagay lahat doon sa petition namin sa Supreme Court kung ano yung sinasabi namin na labag sa batas na ginawa nila. At syempre,
dahil korte yon ay kailangan mabigyan din ng pagkakataon yung kabilang kampo na magbigay no, ng mga hinihingi ng korte. At nandun pa rin kami sa sinasabi namin na mali yung ginawa nila. Nilabag siya sa konstitusyon, nilabag siya sa batas, at lalong-lalo na nilabag nila yung karapatan ko na na maging fair yung proseso ng pag-file ng impeachment. Any question? Madam VP, bumabaha po ngayon sa Pilipinas dahil sa bagyo at alam naman po natin na meron po isang Congress of people ang nagpo-propose na investigahan po yung Dolomite Beach na dahil daw po ng pagbabaha sa Metro Manila. So marami pong ulit baha ngayon, baka ibintag din po yan kay Pangulong Duterte dahil ang nakalami kay Dolomite Beach. Isa po sa mga projects nito. Oo, hindi na ako magtataka kung lahat na ginawa o lahat ng ginagawa ni dating Pangulong Duterte ay investigahan ng administrasyon ngayon. At hindi na rin tayo magtataka kung lahat noong mga nangyayari ay sasabihin nila na kaparte yan ng war on drugs. At kasalanan yan ni President Duterte. Kasi nga sinabi ko na ang ginagawa kasi nila is political scapegoating. Ibig sabihin, ayaw nila tanggapin yung obligasyon, ayaw nila ibigay yung accountability sa mga problema. Tulad ng pagbaha, dapat kasi ang sasabihin mo niyan ay ano ba ang dahilan kung bakit nagbabaha? Ano ba ang plano natin para sa susunod na bagyo ay hindi na mabaha? At paano ba natin i-implement yung plano natin na paniguraduhin natin na hindi na nasa-stranded o hindi na nabibiktima ng pagbaha yung mga tao. Ganun dapat ang sagot ng gobyerno. Hindi yung magtuturo sila ng ibang tao. Kasi nililihis nila yung attention ng tao sa totoong problema. VP Inday, I would like, on behalf of the Filipino people, we would like to thank you and the Office of the Vice President for extending the Librisa Presidential because it has actually elevated a lot and helped a lot of people, especially those areas that talagang refugee. And you have a message for people. So we're very thankful to this program na na-extend pa siya. Yes. Well, kung gaano man kaliit, kahit gaano man kaliit yung project namin, so as long as magagawa namin, ay itutuloy yan ng Office of the Vice President. At sa ngayon, nabasa ko sa reporting kanina din sa ating division sa opisina, ay nakikater kasi peak hours lang yung libreng sakay, pero may emergency dahil marami ang stranded dahil sa baha. So, nagtuloy-tuloy yung takbo ng bus para tulungan yung mga na-stranded doon sa kanilang mga assigned routes. Salamat. May bago pong statement ni si General Torre tungkol sa mga DPS, wala daw utang. At saka ang mga DPS daw at ang mga Duterte ay anti-government. At isa pa, nalalaman ko siya ng pagkakaisa, yung sinasabi din niya na ICC na ang pinaka-fair. Ano pa daw ba ang nire-request natin? Bakit gusto pa natin gawin si Pangulong Duterte? Nasa ICC na, which is ang pinaka-fair daw po ng korte sa buong mundo. Panggaro po. Lagi ko naman na yung sinasabi. Kahit ano. Tulad niya, may nagsasabi sa atin na bobo tayo. Parang sabihin na lang natin it takes one to know one. So kung bobo kami, bobo ka din. Tayo lang yan. Mas BP, ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Sabi ni Marcos na yung tubig, baha, ipunin para magamit pa natin sa tagtuyot. Anong comment nyo doon? kaya ngayon naiipon na.
niyang isolve niya para Opo, ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para Umiinom na siya ng tubig baha. Pinakita niya yon. Ma'am, siya kaya susuyok nun. Ganun na po ang gagawin natin. Ipunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom doon. Ma'am, kasama ba sa option ay area Napag-usapan namin yan at ang napag-usapan namin magkakapatid ay one after the other ang remedies, hindi sabay-sabay. Ma'am, At alam ni Attorney Harry Roque yan, alam niya dahil ilang beses na yan napag-usapan. ma'am, na kayo na hinumduman na habang may Pastor Tuduloy sa panagpaliktong kay BBM. Kaya, importante ba ang utang na loob sa mga Pilipino? Sa mga Pilipino, yes, utang na loob, delikadesa, malaki sa atin yan, delikadesa, utang na loob, bayanihan. Bayanihan. Yan yung mga portraits ng mga Pilipino. Kasama na ang pagiging hospitable. Yes. Portraits yan siya ng mga Pilipino. Dahil na hinumduman ka ng itabang ni Pastor Tuduloy sa panagpaliktong Oh yes, nag-endorse si Pastor Tuduloy kay President Marcos. At nagkaon ako the day na nag-endorse siya. Kasi bago kami umalis ng Davao City, dumaan kami sa simbahan, nag-endorse na nag-magic kami kay Pastor Polo Tuduloy at nag-prayer siya. Nag-pray siya para sa akin at nag-pray siya para kay President Marcos. Meron akong nabasa na tumulong siya bago pa yung presidential elections sa Senate run ata ni President Marcos. Gano di ay? dahil ang administrasyon na nag-ipit siya karapot pa sa Ano sila? Mangga nga. Ma'am, any comment lang ma'am nga, ang President sa Amerika is i-invite si BBM before sa zona niya. Na supposedly, wala ka pa ma'am, i-invite siya karon sa Amerika. I-invite siya? Yes, Saan? pinakalit. Invitation letter. Kasi invite siya tungkol sa case. So, passing balik na po. So, ano siya ma'am? Any comment po ba? Hindi. Gusto ko makita yung invitation letter. Ma'am, pwede mawatana, alam mo ka na mga tao mag-curious lang sila about ni Attorney Rocky na nung last Saturday wala siya invited ba daw siya atong event? Wala man natay isa-isa ni-invita na tanan invited and everybody are where everybody welcome. In fact, dito sa Duterte Street, welcome lahat. Sa lahat ng rallies, welcome lahat. In fact, sana yung kasama ko sa Australia at pupunta din sa kasama ko sa Australia, pupunta din sa Korea. Lahat welcome and invited sa sa mga rallies natin. Siguro ang advice ko lang sa lahat, hindi naman talaga yan maiiwasan na meron tayong magkakaiba ng opinyon, ng paniniwala, ng prinsipyo. Dapat yung mga ganon, pag merong problema, ay i-set aside natin. Mag-focus tayo doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi siya yung nangangailangan ng tulong Yes, natin. tama. Ngayon. Isa lang ang goal natin is makagawa sa kaibigan. Yes. Opo, hanggang na magkaisa din. Tapos kung ano naman, kung
gumamit tayo by analogy, parang ano yan eh, parang mag-asawa. Di ba sa mag-asawa, darating yung punto na magsige na maglalis, magsige na mag-away, lagi kayong nag-aaway, lagi kayong nagtatalo, meron kayong mga hindi pagkasunduan dahil nga magkaiba yung ugali ninyo, magkaiba yung personalidad ninyo, magkaiba yung upbringing ninyo. Pero tatahimik kayo dahil meron kayong mga anak na kailangan kailangan na maayos yung pagpapalaki ninyo sa kanila at hindi nila nakikita na nag-aaway lagi yung kanilang mga magulang at nakatutok sila doon sa mga principal, mga primary ano ba tawag yan? Goal. Primary individuals doon sa relationship. Sa isang marriage, hindi kasi pag meron na kayo, kung kayo lang dalawa, kayo yung dalawa. Pero pag may anak na kayo, hindi na kayo yung dalawa ang importante. Ang importante na ay yung anak ninyo. Ganun din yun sa atin. Meron marami tayong pagkakaiba. Pero hindi tayo ang importante dito. Ang importante dito ay si President Pwede bang love na lang o hindi pwede? It's always naman love, di ba? Ang difference lang kasi ko, love. Hindi pwede love kay BBM. Hindi pwede. Sa issue, May question po sa issue po ni Alias Rene, kasama po sa kanyang testimony before, yung na kayo daw kung dalawa ni Pangulong Duterte ay inaabutan ng baril sa Glory Mountain sa Davao at nag-record po siya. Kayo po ba ay mananawagan sa mga taga-Senado at mga kaalyado natin sa Senado na ma-investigahan yung recantation na yun ni Alias Rene? Para sa kayo po yung Definitely. Hindi lang panawagan para maimbestigahan. Kung kailangan mag-file ng kaso sa mga nagpilit na mag-present ng witness na hindi makatotohanan ng sinabi ay dapat mag-file ng kaso. Isa na dyan si ano, kayo po yung subject doon sa isa po sa Hontivirus. nung pagsisinungaling niya. No, si Hontivirus. Pwede po bang mag-file ng reklamo doon sa Alias Rene? No, ang daming, sa totoo lang, kung gusto ko lang mag-file, ang dami ko nang na-file ng kaso dahil ang dami ko ng causes of action sa totoo lang under Philippine laws. Libel, cyber libel, harassment, threats, dami na. Pero wala akong pinafile ng kaso. Bakit? Kasi paniwala ko, pag ikaw ay nakaupo dyan bilang